Ayun, magandang araw at nagpaalam muli tayo sa ating bossing. Kasi meron tayong ayusin na unit. Hindi raw gumagana. Palagi nasisira yun kasi malapit sa dagat. Karamihang sira yung wiring. At yun, kasama ko si partner na Boboy. Punta kami malayo, gamit kami ng sasakyan. At yan, ang kadalasang sira niyan yung mga pagka-crimp ng UTP cable. Malapit kasi sa dagat, madaling tawag dito, magkaroon ng corrosion. Kaya yun, i-recrimp ko na, tapos pinalitan ko ng UTP cable na pure copper. Yung kasing dati, CCA lang, agad. Madaling magkaroon ng corrosion, kaya humihina. Isa nawawala ng internet. Saka pinalitan namin yan ng modem kasi nasira, natuluan daw dun sa may tapat ng pinaglagyan. May butas yung bubong. Kaya ayun, nag-short ata yun, hindi na nag-power. Maayos pa yun. Ano pa naman yung D525 na yung White Mamba. Kung hindi na maayos, sayang. So sana maayos pa para magamit natin sa iba. At yun, testingin natin kung ayos naman ang pagka-crimp. Okay na okay. Laban na naman yan. Kaya yun, yung setup po yan malapit sa dagat. Kabila ng tinampo dagat na. Kaya madugo. Pero tiyaga lang. Sabi nga, pag may tiyaga, may pronito. Ayun. Crimp lang ng crimp. At ko ni-recrimp. Galing sa modem, papunta sa window, yung access point. Daming ni-recrimp. Naubos ko na para sure bulatog. At talagang ganyan ang buhay ng installer. Medyo mahirap. Pero okay lang. At least ay gusto mo yung ginagawa mo. Sabi nga tiyaga lang. At yun, malapit tayong matapos. At yan yung setup po dyan. VLAN. Nakabilan yan. Bira na kasi akong gumamit ng USB to LAN. Madaling masira. At yun, i-fix ko na yan. Tapos na yan. Sabay mag-harvest kami ng isang bindo na dadaanan namin pag uwi. Para may pang diesel. Para hindi sayang sa biyahe. Magbubuksan kaming isang bindo. Yan ay malapit sa college dito sa amin. Titingnan namin kung may laman na yung in-install namin nung nakaraan, yung babang antena. At ito, yan yun. Yan. Unang bukas namin ito dito. Tignan namin, okay. Pwede na, may pang diesel na kami ni Barkada. Hindi lugi sa biyahe. At mamaya may papalitan pa kaming box. Yung maliit na box. Kasi kada ikalawang semana nagbubukas kami, nagbabaragad. Kaya palitan namin ng malaki. Kaya magbumotor lang kami ni Barkada. Yan ang ipapalit namin dun. At ang papalitan ay ito, yan, sobrang late niyan. Nabili ko lang yan dati sa online nung panahon hindi pa ako gumagawa. At yan yung ipinalit namin. At sobrang bilis ni Barkada, naikabit kagad. Isang saglit lang, naikabit na agad ni paring Buboy. Mabilis kasi yung gumalaw Listo. Tignan natin ang loob. Yan, ganyan lang yan. At itornilyo natin para hindi gagalaw-galaw yung box. Again, si Papa Buboy naman ang kumana. Nilaho niya. At para sure ball na hindi matumba yung box. Baka kasi mapuno pa yan. Ako, pag napuno pa naman yan, ay iwan ka na. At ililipat ko na lang yung mga pyesa niyan. Sa vendor ito, galing dun sa kabila. Lipat ko na lang yung board para wala nang marami pang configuration. Dati lang ang setup. Box lang mismo ang pinalitan. At yan yung router, may sariling router kasi yung yung sub-bendo ko, para siya lang nakakabit. Walang ibang kukunik doon. Yun lang.
yung connection ng subbendo doon sa main hindi napuputol. Siya lang ang naka-connect dyan, yung board o yung node MCU ng subbendo. Yan, at talagang medyo mahiwas na yung paglalagyan. Hindi katulad yung dati, halos hindi magkasya yung router. Yan, bilong-bilo na siya kahit saan mo ikabit. Walang problema. At yun, tinornilyo ko lang yan dyan sa gilid. Para hindi magalaw. Kahit tubtubin ng mga naguhulog, hindi matatanggal sa pagkakabit. Ayun, tinornilyo ko lang. At ito na ang pagkanyang hitsura nung maikabit. So, okay na yan. Larga na naman yan. Sige, paano? Salamat sa panonood at uwi na. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Pwede ka naman pong mag-subscribe at mag-like. Pwede mong i-share itong video. Salamat at kami ay yayao na.